Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Ayun, magandang umaga Southern Luzon. At magandang umaga lalawigan ng Batangas. Ayan, medyo na-delay tayo ng konti. Merong technical problem lang kanina. Pero hopefully ay magtuloy-tuloy ang ating programa ng maayos, Ate Isent. Kaya nga, hinanap ko talaga si Christian. Nasaan kaya? Ayan, nandiyan so na ayan, siya. araw na naman po ng Friday, November 24, 2023. At narito na pong muli ang inyong paboritong kasama tuwing umaga sa ika-7 taon po ng programa ng bawat Batanggenyo. Ang inyo pong Biyaheng Kapitolyo. Ito po, si Jonathan Macaraig. Sa ngalan po ng ating masipag at magiting na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kasama niyo po muli kami ang inyong mga morning kapasada, broadcasting live po mula rito sa PIO Media Center sa Health Information Management Building sa Kapitolyo. Ito naman po, si Millicent Ramos. Ayan, at bago nga po tayo magpatuloy sa ating pagbiyahe, tayo muna po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa ating pong sama-samang panalangin para sa kanyang gabay at patnubay. Pangungunahan po yan ang aking kabiyaheng in tandem at Millicent Ramos. O aming Diyos Ama, salamat po sa umagang ito na puno ng kabutihan at pagpapala. Nag-uumapaw ang aming papuri at pasasalamat sa iyo. Maraming salamat sa biyaya ng buhay at ipinagkaloob niyo ito sa bawat isa sa amin ngayong umagang ito. Panginoon, patuloy mo po kaming kaawaan at pagpalain. Tulungan mo kami sa araw na ito, Panginoon, dahil alam namin na hindi nabibigo ang mga taong buo ang pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Sa umagang ito, hinihiling din namin na ipagkaloob mo sa amin ang lahat ng mga biyaya at mga kinakailangan namin upang magawa namin ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan. Bigyan mo kami ng lakas upang gawin ang mga bagay na dapat tapusin sa araw na ito. Punuin mo kami ng tuwa at galak nang maging maayos ang aming mga pagkukulang sa aming kapwa at magbuga ng mabuti ang lahat ng aming mga gagawin. Nawa po'y magawa naming makaiwas sa masama at mga bagay na di kalugod-lugod sa iyo. Ipadala mo ang iyong Espiritu Santo na magkaroon kami ng pangunawa, karunungan na siyang kinakailangan namin upang makapaglingkod sa aming kapwa at sa lahat ng nangangailangan ng aming tulong at makapaglingkod ng tama at naaayon sa iyong kagustuhan. Panginoon, ipinagkakatiwala din namin sa iyo ang lahat ng aming mga buhay, pati na rin ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Naway panatilihin mong ligtas kami sa anumang oras. Palakasin at patatagin mo kami ng katapatan naming ibigin at masundan ang lahat ng iyong mga kagustuhan. Muli, Panginoon, maraming salamat. Manatili nawa kami sa iyong presensya sa buong maghapon. Damayan mo kami sa lahat ng pagkakataon at tulungan mo kaming malampasan ng anumang pagsubok na haharapin sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay ipinapanalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan, amen. Amen. Maraming salamat Ate Isen sa iyong panibago at saka napakagandang panalangin ulit. Yes, ngayong syempre. araw ng Friday. Thanks God, it's Friday. Pero hindi natatapos ang ating paglilingkod ngayong araw ng Friday kasi bukas Yes, ay may mga aktibidad ulit tayo dito sa ating pamahalaang panlalawigan. So abangan po yan ng ating mga kababayan. Tsaka ngayong araw na ito, punong-puno tayo at nagsimula na ating
ating barakahan. So tuloy-tuloy lamang po ang masayang umaga ngayong araw ng Friday para nga po sa isang oras nating pagbiyahe na puno ng napapanahong mga balita, mahalagang impormasyon at talakayan, syempre lagi po yung nakalaan sa public service. Syempre kasama rin po ang inyong mga panawagan at pagbati. At speaking of pagbati po sa mga nakatutok at nakasubaybay ngayon sa ating programa, sa mga nakikinig sa kanilang tahanan, sa mga nasa opisina, sa mga papunta sa kanilang destinasyon. Good morning po sa mga nasa pampubliko at mga pribadong sasakyan. Salamat po sa inyong pag-antabay at tutok lamang po kayo. Ayan, pagbati rin po ng magandang umaga at masayang araw ng Biyernes. Of course, unang-una ang ama po ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas. Good morning po, sir. Sa ating good Vice Governor Mark Leviste. Ayan, nakasama natin last week. Last Friday. Sa ating mga board members, sa lahat po ng mga bumubuo ng Sangguniang Panlalawigan at syempre, ipaabot na rin natin ang ating pagbati sa ating kapitbahay, ang ating Provincial Administrator, Sir Willie Racelis. Good morning po, sir. At ang ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. Good morning po. Good morning din po sa lahat ng mga kasamahan namin dito sa Provincial Information Office at sa lahat po ng mga kawani ng bawat tanggapan ng pamahalaang panlalawigan. Tayo nga po ay napapanood via Facebook live streaming at napapakinggan sa himpilang 95.9 Radyo Totoo. Kaya naman sa lahat ng mga tiwala, mag-like, comment and share na po kayo dito sa ating live streaming. At para naman nga po bumati, ayan, hindi natin makakasama ngayon ang ating kasamang patroller dahil tayo nga ay nagkaroon ng technical problem ngayon. Ang kamerang nakatutok sa kanya ay nakatutok muna sa atin. Ano? Ayan so, pero batiin na din natin yung mga nakatutok sa ating live streaming. Si Ma'am Nitz Lapa, ito, suking-suki natin ito. Si Joshua Sayaman, si Sir Nonoy Valencia Jr. na talagang simula pa lang, nag-uumpisa tayo sa pagbiyahe, talagang nakatutok na ito at nakasubaybay sa atin. Si Miss Shirley Balmes, si Miss Marife Tumambing, Miss Emma Bihasa Atenta, Miss Jane Romel, Miss Lina Lynn Ebora, Miss Nilda De Villa, si Sir Rogelio Aguirre, parang kilala ko yun kung sino yun. At si Miss Ella Kayabat. Ayan, napakarami ng nakatutok sa atin ngayong viewers. Ngayong umaga. At bago nga po muna tayo dumako sa ilang mga paalala at patalasas, narito po ang mga dapat ninyong abangan sa ating talakayan ngayong Friday. Magpapatuloy po ang ugnayan at kwentuhan natin ngayong araw sa pamamagitan nga po ng ating naimbitahang resource person mula po sa bayan ng San Juan. Sama-sama po nating alamin ang kanilang ginagawang paghahanda para po sa selebrasyon ng kanilang pagkakatatag. At syempre ang kilalang-kilala ito, Ate Isent, Lambayok Festival. Ano-ano nga ba ang kanilang mga inihandang aktibidad at alamin din po ang mga nakamit nilang pagkilala sa katatapos lamang na ATOP o ano bang paano ba ATOP? Pearl Awards, pero ipapaliwanag sa atin yan mamaya ni Ma'am. Ayan, Pearl Awards 2023 ng Department of Tourism. Bukod po riyan, ihahatid rin po namin ang iba pang mga mahalagang balita, anunsyo at aktibidad dito po sa inyong pamahalaang panlalawigan. Kaya naman, subaybayan po ang lahat ng yan. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo makalipas lamang ang ilang mga paalala. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, wag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures.
Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang forest, lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, patuloy po kayong nakatutok sa ating biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 9:47 na po ng umaga. Dumako na po tayo sa ating talakayan ngayong Friday at Isent. Dire-diretso na tayo. Yes, oo. Ayan, noon nga pong nakaraang buwan ng Setyembre, isa po ang bayan ng San Juan sa itinampok at ibinida nating munisipalidad kaugnay sa pagdiriwang at pakikiisa po ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa selebrasyon po ng buwan ng turismo. Sa pamamagitan nga po ng inyong biyaheng Kapitolyo, makakapanayan po natin ang tourism officer ng naturang bayan para ilahad sa atin ang mga recent accomplishments at mga inisyatibo ng kanilang tanggapan pagdating sa pagpapatingkad pa ng turismo. Ngayon nga pong araw, muli pong magpapatuloy ang ating ugnayan at kwentuhan sa tourism officer po ng San Juan para sa pag-usapan nga po ang kanilang mga nakamit na parangal sa nagdaang ATOP DOT Pearl Awards 2023 at syempre kakamustahin din natin Ate Isent ang kanilang ginagawang paghahanda sa nalalapit namang pagdiriwang ng kanilang 175th founding anniversary at Lambayok Festival ng makasaysayang bayan nga po ng San Juan. So hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Yes. I-welcome back ulit natin ang ating bisita ngayong umaga. Kasama po natin ngayon ang Chief Tourism Operations Officer ng San Juan, Batangas. Wala pong iba, si Miss Elsie Sadsad. Yan, magandang umaga po Sir Jonathan and Ma'am Good morning Millicent. po. Nice to be back Yes sa po. biyaheng Kapitolyo. Ayan, Maraming salamat po sa pag-invite. Ayun, parang kailan lang po ma'am, kasama nyo ang ating Pitikaw at ang ating Talisay, ang Yes tourism po. officer naman ng Talisay. At ngayon nga ay maraming salamat po Oo, agad yan. dahil kami inyong pinaunlakan ngayong araw na ito. Kahit medyo hindi ganon kagandahan ang ating panahon, umulan kaninang Alam mo bang nag-alala umaga. ko kaninang umaga, sabi ko baka hindi makarating si Ma'am Sumagi Elsie. din yan sa aking At isip. ang sobrang lakas ng ulan. Oo nga po, Talaga pero pong- pag po committed at umoo po, kailangan gawa ng paraan. Ayun, Ayan. yan ang sinasabi natin sa bayan ng San Juan. At saka Committed. Tsaka Jonathan, nung last nating nakasama si Ma'am, talagang kulang na kulang yung oras para naman makuha natin yung ilang mga impormasyon o ano mga dapat pa bang ipabatid ni na Ma'am Elsie sa bayan ng San Juan. Ayan. At dahil nga dun sa sabi nyo at Isent, naputol, siguro bago natin pag-usapan yung naputol na paksa natin last Yes, month, ay Ma'am Elsie, siguro bati muna po kayo sa ating mga tagapakinig at kamusta naman po bang inyong pagbiyahe papunta dito? Opo, maligayang araw po sa lahat ng ating tagapakinig at sa ating po nga mga nanonood sa ating FB Live. Isang karangalan muli at mapabilik muli ako dito sa biyaheng Kapitolyo. Maraming salamat muli po sa pag-invite. Okay naman po yung aming biyahe. Ano po, medyo traffic lang dyan sa may Tingga. Kasi ginagawa Opo, ngayon. oo. Opo. Kinabahan ako doon, ma'am. Yes, Ma'am. Parang hindi po nababagong hindi talaga traffic doon. Laging traffic Kasi po talaga. ginagawa po siya ngayon Yes po. for a better, ano naman. One way po siya. Opo, one way lang siya ngayon.
Ayun. So napansin ko lang, Ma'am at saka Ate Ised, tayong tatlo ay nakakulay asul. Yes. Siyempre, in celebration pa rin po yan sa ating National Children's Month. Yung Ayan. Blue Kada Oh, yes. Friday na pinag-diriwangan natin. Pero mabanggit ko lang din po, medyo parang na-postponed ata bukas yung ating celebration ng Children's Month. Pero yan naman po ay ililipat sa December 2. Ayan. So abangan nyo po yan para sa ating mga bata, sa ating mga kabataan. So Ma'am Elsie, kumusta naman po ang bayan ng San Juan? Specifically po sa ating turismo. Yun nga pong sabi namin, naputol na usapan, yung cultural mapping project po, kamusta naman po? Opo. Sa ngayon po, busy po ang turismo sa bayan ng San Juan. Gawa nga Yes po po. sa darating na Lambayok Festival. At katatapos lang po ng aming cultural mapping last October. Ito po ay sa pamamagitan ng tulong ng National University po. So sila po ang aming kaagapay para ma-cultural map ito. It almost takes 1 week pa lang nung ginawa namin yon, pero nakakuha kami ng 15 na cultural map namin sa bayan ng San Juan. So ito naman po ay tuloy-tuloy kasi kailangan naming matapos lahat ang mga kailangan nating i-preserve na mga siyempre yung mga ating kalikasan, hindi lang po kasi ito heritage. Po, pati kalikasan kasama po dito. At nabanggit nga yan at Ised ni Sir Mads ng ating PTCAO na napakahalaga yung ginagawa pong cultural mapping ng bawat bayan. Opo, Siyempre, kasi yung preservation of cultural properties Opo. po talaga. at syempre paghingi din na din po ng tulong sa ating national government, mas Yes, madali po. Opo. Mas madali pong matutugunan yung paghingi ng tulong At natin. isasabay po namin dito after po namin ma-cultural map, magkakaroon po kami ng local exhibit po para sa kasaysayan ng bayan ng San Juan. Ito po isasabay namin sa Lambayok Festival. Ayun. Kadugtong po yan ng cultural mapping. Ayun. Maganda rin palang mapuntahan din natin yung kung may pagkakataon tayo, Yes Jonathan. po, para you are naman- invited po na Yes. bumisita po sa December 8 ang ating Foundation Day Yes, dito sa magkasunod lalawigan ng tayo. Batangas. Opo. Sunod naman bayan ng San Juan. Titingnan natin, ma'am, kung Pero tayo ang amin Ayan. po ay 9 to 12. Ang exhibit naman po ay mula December 9 hanggang December 27. Opo. Ayun. So, meron naman tayong Medyo 4 na matagal. araw. Opo. Mas At maganda Isen. sigurong mabigyan din natin ng time kung talaga may pagkakataon tayo na hindi marami tayong activity, ibibisitahin natin ang bayan ng San Juan. Nang sa ganun, Oo. tuloy-tuloy yung koordinasyon Naku, maraming natin salamat ng bayan po. ng Saka San hindi Juan. lang at Isen Salamat. kasi pag pupunta tayo ng San Juan, magbe-beach or Yes, mag-vacation. pwede natin isabay yun ano. Pwede na din. I-book nyo na at Isen yan. Kaya nga. So, ma'am, ginanap din po sa bayan po ng San Juan yung pagsalubong po sa ating imahen ni San Vicente Ferrer. Baka po mai-update nyo po ang ating mga kababayan dito. Yes po. Ang ating pong mahal na patron ng San Vicente Ferrer ay ito po ay sinalubong natin, galing po siya sa bayan ng Lipa, sa lungsod ng Lipa. Apo, apo. Ano po. Tapos po, dumating po siya sa bayan ng San Juan, sinalubong siya ng parish natin, San Juan Nepomuceno Parish, pero ang San Vicente Ferrer po natin ay nasa Barangay Buhay ng Sapa. Isa lang po siyang chapel. Opo. Pero napaka-active po ng barangay na ito. Dito rin po ginagawa yung Basapa Festival natin. At saka pagka ang San Vicente Ferrer po talaga ay talagang pinupuntahan kasi siya po'y milagroso. Marami pong mga kabataan Yes ang po. nagdadasal sa kanya, lalo na po yung may mga sakit. Ano po, talagang natutulungan po. So after po niyang pumunta po sa ating pong San Juan Nepomuceno Parish, nagkaroon po ng motorcade. Papunta naman po sa chapel ng Barangay Buhay na Sapa kung saan naroroon po ang ating San Vicente Ferrer. So, ayan ma'am Elsie, kumbaga buhay na buhay, hindi lamang yung food tourism, yung sa fun, kundi religious tourism din, faith Yes, at tourism. gusto ko pong ibahagi, mayroon na rin po kaming Padre Pio Chapel. Opo, sa barangay, tawag dito, sa San Juan din po yun. At ito po ay pinupuntahan, nagkakaroon po siya ng mass every 23rd sa barangay Sapangan po.
sa Ayun, Ate amin. Iset, Opo. parang So, nagdagdag reason kung Bakit bakit tayo dapat pupuntahan? pumunta. alam niyo po, bago lang siya, pero ang dami na pong nagsisimba sa kanya. Hindi pa lang po ganon, araw-araw nagkakamas, pero every 23rd po ay of the month, ay binubuksan po at nagkakaroon po ng misa. Marami po ang dumadayo kaagad. O ayan, bagong Oo. kaalaman yan. Sa So sa lawak ating po, mga oo. kababayan, naku, dadayuhin lalo yan, Ma'am Elsie. At syempre, yung pagdayo naman ng ating mga kababayan ay pagdagdag doon nga sa ating Opo. turismo Alam ng mo, bayan Sir ng San Jonathan, Juan. yung yung Batanggenyo talaga, Yes po, napaka-religyoso. Opo, yan. Opo. Dahil yung mga bibisita ng bayan ng San Juan, hindi lang kasi beach yung pupuntahan, pati yung mga churches natin, palibhasa nga, tayong mga, hindi lang Batanggenyo, Pilipino. tayong mga Pilipino, ay Opo. napaka-religyoso. Talagang bagay yung sa paghiling, yung mga gusto na Opo. makamit, o pupunta sa isang church para lang magdasal ng kanilang mga kahilingan. Kaya, Ayos. Nakakatuwa, Ate ayos. Iset, ang bayan Oo. ng San Juan. Pero Ma'am Elsie, ito yung ating nabitin na usapan na talagang Last medyo last time nga na-excite kami dahil binalita nyo na kayo ay finalist dito sa ATOP. ATOP po ba o ATOP? ATOP, pwede po. Ayun, Association of Tourism Officer of the Philippines po siya. Ayun. Kaya ATOP. So ito nga po ay kayo sabi nyo, binalita nyo sa amin, finalist, at parang sumunod na araw lamang, ilang araw lamang, biglang nag-post ata kayo agad na Oo. kayo ay may mga nakamit ng ang pagkilala. So sa Ayan, ating mga opo. kababayan, nakikita nyo naman po siguro ang kanilang nakamit na pagkilala. So nandito po, dinala po mismo dito sa ating studio ang award na nakamit nga po ng ating bayan ng San Juan. So bago ma'am namin itanong kung ano po ba yung mga nakamit po ninyong award, ano po ba tong ATOP DOT Pearl Awards 2023? Okay po. Ito po ay sabi po ng ATOP o Association of Tourism Officer of the Philippines, pa-24 na taon nila ngayon, ngayong year na to. At ito po ay binubuksan sa lahat po ng Departamento ng Turismo sa buong Pilipinas. Ayan. Ano po yung mga gusto po nilang iparating dito para po mag-level up ang ating mga events, ang ating turismo, makilala po ang bawat bayan. At may 300 plus po na sumali dito ngayong taon. And we are very lucky and very blessed dahil po nakasali po ang bayan ng San Juan at ito po ang kauna-unahan na parangal na natanggap ng province of Batangas sa ATOP Pearl Awards. So ang national dami. level ito ma'am, ano po? Yes po. Tapos nagkamit nga ng parangal, ng pagkilala ang ating bayan ng San at Juan. saka bukod dyan, 300 ang mga sumali, Oo pero nga. talagang napakapalad ng bayan ng San Juan. Ayun. So Yes ma'am, po. kailan po ito ginanap at saan po ito? Ito po ay sa Boracay ginanap. Ayan, so para nakita ko nga Ayun, nun, sina oo. Ma'am Heidi no Sina Ma'am nagpunta. Ian, yung mga Opo, bayan. Ayun. kasama bayan po ng- namin si Ma'am Heidi. Siyempre, Opo. siya po ang ating OIC ng tourism. Kasama po namin siyang umakyat sa entablado nung kinuha po namin yung awards para sa San Ang Juan at sa province of Batangas. Ang ganda ng Ang ganda plaque, nga ng talagang- award. Perlas na. May perlas Perlas. Kaya po, talaga. Perlas ng silangan, o, di ba? Nauna-unahan po namin yung ako kung makita at matanggap. Kaya natuwa ako, sabi ko, ipakilala ko at ipakita po, sa inyo, yes sa po. ating mga kababayan. Pero ma'am, speaking of inyong natanggap na plaque ng inyong pagkilala, ano-ano po ba itong mga natanggap niyong awards? Yung isa po ay ang ating pong second runner-up po ito pareho. Ano po? Apo. Ang ating pong LGU, Best LGU Oriented Awards po. Ito po ang pinakamataas na category ng ATOP Pearl Awards. Kasi dito po, ano po yung tinitingnan nila? Yung presentasyon at yung pong mga ginagawa ng local government para po sa turismo at para na rin po in general sa LGU. Ano po. So, pinagsama-sama po natin ano yung mga batas na ginawa ng bayan ng San Juan through our Sangguniang Bayan para po ma-implement at mapaganda pa ang turismo. Kasabay po noon yung mga activities. Lahat po, general po activities with the Tourism Office and LGU. So,
natutuwa po ako dahil natutuwa po kami dahil nakamit po namin yon sa pinakamataas na karangalan ng A2 Pearl Awards. And the next one po, yung pong ating cultural event. So, nagkaroon po tayo ng San Juan artist group. Isinali po natin yon kasi ang cultural po namin, ginagana po namin every May, ma'am. Kasi po yun po yung fiesta natin. And of course, yung cultural event natin, Heritage Month natin, sama-sama sa buwan ng Mayo. Yun naman po para sa cultural event natin. And then yung Lambayok Festival every December, pinagsama-sama po natin ito. Pinakita natin papaano natin napipreserve pa ang kultura ng bayan ng San Juan. Ayun. At sa maganda din, ma'am, na nakapag-entry tayo dito. Pero Opo, ano po ba yung lakasan ng loob, sir? criteria or naging proseso po? Bakit po Nakamit? ano Napili? yung... Alam niyo po, talagang nasabi ko pong lakasan ng loob, ano po, kasi ito pong LGU-oriented, pinagtulong-tulungan po ito ng mga empleyado ng Mayor's Office, ng aming Menro, ng aming MPDC. Ano po, ito pong cultural event, tourism po ito at saka yung Lambayok Festival. Kasi may Lambayok Festival din po kaming sinalihan. Naging finalist po yung Lambayok Festival. Ito po talaga ay mga staff po namin sa Tourism Office talaga ang gumawa. Headed po ito pong presentation po ng cultural event headed by yung amin pong isang staff, si Miss Jonna Grace Mercado, at yung amin po naman sa Lambayok Festival ni Miss Mara Trevino. Pinagtulong-tulungan lang po namin. Wala po kaming writer na kinuha galing labas. Apo. Talaga pong mula lang po sa opisina namin ang mga writers natin. Kasi yung iba tinatanong ako ng ibang munisipyo, ma'am, paano kayo nanalo? Mayroon po ba kayong writer? Kasi yung pong summarize, write-up po, yung summary po talaga, doon po sila tumutok, ma'am. Doon sa ano po talaga yung kahalagahan ng event natin. And then ano po yung, nagkaroon po ito ng panel after that, nung mapili kang finalist, panel. So kaharap namin, kasama namin yung aming mayor po, si Mayor Bibong, yung pong aming admin na si Ma'am Moraleja, at ang aming pong committee chair on tourism, walang iba po na talagang tinutulungan po talaga ako, si Konsehal Bibingka Rodelio de Chavez. Siya po yung tumututok pa rin hanggang ngayon sa Tourism Office. So medyo din po pala yung proseso, mahirap yung madaming pinagdaanan. So yung lakasan ng loob ng bayan ng San Juan ni Ma'am Elsie nagbunga ng 2 perlas. At sa pagtutulungan ng kanilang mga empleyado at mga kasama. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga staff ng Tourism Office. Maraming salamat. Dahil alam niyo po yon, kung wala po yung kung hindi din sila naniniwala na kaya natin to, hindi po namin to makukuha. At syempre, ang mayor ng Kasi San Juan talagang solo supporta. Sabi ko, kaya ba natin? Sabi, sige po ma'am, kaya po natin. Tapos pumunta ako kay Mayor Bibong, Mayor, sasali po tayo sa ATOP. Sabi, sige po. Sabi, tawag po nyo kasi sa akin, ate. Sige ate, gawin natin. Pero, ma'am, dahil ito ay parang first ata na award na natanggap ng province, for sure, i-benchmark or magtatanong sa inyo ang maraming bayan. Opo. Marami na pong nagsasabi na bibisita sila at we are willing po. Open naman po ang bayan ng San Juan at ang Tourism Office for that. At maaaring maraming magiging interesadong bayan ngayon ang sumali sa susunod, ma'am. Sana po maging inspiration po ang aming pagsali. Sobra po yan. Dahil napakaganda po. We are rich, Batangas. Yes po. Napakadami po at napakalaki po ng chance na maipakilala po ang Batangas sa buong mundo. Ayun. So, pero, ma'am, tanong ko lang, sino po yung mga naging kasama niyo po na tumanggap ng award? Si Mayor po, alam ko, nagpunta din mismo. Opo, syempre, buong suporta, 101% lagi po ang aming Mayor Bibong Salud. So, kasama po namin sa Boracay, ang aming pong Mayor Bibong Salud, ang may bahay po niya, si Mayora Gina Salud. Full support po sila. Kasama po yung committee chair namin ng Tourism Office, si Consehal Rodelio Bibingka de Chavez. At syempre po ang aming pong president ng Tourism Council, si Mama Simonette Gusi, kasama rin po ang kanyang asawa.
And then, mga tourism staff po. So, sama-sama po kami. Kukunti pa nga ang sumama po kasi dapat makikita ma'am natin yung ibang bayan, full force from the governor, Yes po. congressman, lahat po sila talagang very excited po sa Pearl Awards. Ayan. And nagpapasalamat din po ako sa ating pong governor, si Governor Dodo Mandanas for supporting us with the help of Ma'am Heidi po ng Yes po. Pitikaw. Ayun, so ito Ate Isen kasi ito yung mga ganitong award kapag nakikita nyo, minsan kahit pagod ka na sa trabaho, yes. pag nakita mo, 'di ba, parang Oo. nagiging motibasyon lalo. So Na mas paano naman lalong- ma'am ito makakatulong? Ano ang kahalagahan po nito sa mas siguro mas pa na pagpapatingkad ng turismo po ng bayan ng San Juan? Unang-una po, nakilala tayo, po, may San Juan, Batangas pala. Mas nakilala, Ma'am Elsie. Mas Yes, ma'am. nakilala pa po tayo sa buong Pilipinas. Kasi yung ating po laging goal ay yung makilala tayo sa Calabarzon, makilala tayo sa dito sa ating province. Pero umabot po tayo ng national level at isa po yung karangalan para po sa aming bayan ng San Juan. Hindi lamang po karagatan ang ating pong naipakilala, kundi yung pong kultura ng bayan ng San Juan. Ayun nga. Ayun, talagang yun, palakpakan. Ayun, nagkapalakpakan. So ayan, again, congratulations po ma'am sa inyo pong natanggap. Maraming salamat Congratulations po sa bayan ng San Juan. At bago tayo, Ate Isen, syempre, anuhin natin si ma'am, yung sa Lambayok Festival at Ayan. 175th founding anniversary celebration po ng inyong bayan. Una po sa lahat, siguro itanong muna po namin, ano po ba yung magiging tema nyo ngayong taon? Okay po, ang ating pong Lambayok Festival ngayon po, 175th po tayo, founding anniversary. So, ang Lambayok po stands for Lambanog, Palayok, and Karagatan. So, ating pong tema yung maibalik muli yung ating pong kasaysayan ng bayan ng San Juan sa iba't iba pong events. So, ang ating pong Lambayok Festival 2023, magsisimula po ito. Okay na po ba? Aking pong Sige po. imbitahan Yes, ang ma'am. mga lahat ng nanonood at nakikinig po sa Biyaheng Kapitolyo. Magsisimula po ang Lambayok Festival ng December 9, 2023. Ito po ay sisimulan natin sa isang civic parade. Magsasama-sama po ang community ng Bayan ng San Juan from LGU Group to the ating pong mga iba't iba pong mga group CSO. Then susundan po ito ng Holy Mass and then bubuksan po ang ating trade fair. Lambayok Festival Trade Fair at dito po bubuksan ang kasaysayan ng bayan ng San Juan sa pamamagitan po ng local exhibit. Ito po ay sa pamamagitan ng local artist group ng bayan ng San Juan. Sila po ang hahawak noon sa December 9. December 10 po, sisimula naman ito po sa pangunguna po ng Samahang Batangueña, San Juan Chapter, sa pangunguna po ng aming presidente, Mayora Gina R. Salud, sa isang Zumba po sa umaga. May Zumba contest po para sa Samahang Batangueña Group. And then sa hapon po ay ang bingo na hahawakan din po ng Samahang Batangueña. And then sa hapon po ay magkakaroon po tayo ng Cook Fest. Ayun, exciting Ayun. to, Ate Isen. Ayan. Kasi nabasa ko dun sa inyong pubmat nga po na pinost, ay gagamitin yung as ingredients yung yung dalawa dahil yung isa'y palayok, dun lulutuin. Opo. Tulingan. Lalasingin sa lambanog. Ayun. Ayan. Opo, yun po yung ating Cook Fest. And then, ang San Juan Resort Owner Association naman po ang hahawak ng sunod na event, ang ating pong bartending competition. Ayan. Ang magiging base din po nito ay lambanog. Pero ang mga kasali po ay Open po ito sa lahat. Para sa lahat. Kahit ayun. tagalabas po na ibang bayan or dito lang sa Batangas. Sa San Juan po sana. San Juan. Opo, ating mga Okay. kababayan sa San Juan. Kasi ang ating pong goal dito ay ma-introduce natin yung mananalo sa bartending, yung ating mamimix doon na mananalo sa program na to, sa event na ito, ay mai-introduce
sa ating pong mga resorts. Sa ating may mga bar na resorts. Tapos ma'am, pwede yung mananalo, pwede nating isali sa mga Isali, national oo. or Yes, sa pwede labas. Po, opo. Sa mga Kung bartending magkakaroon competition. po naman sa province, pwede po namin dalahin. Oo, bakit hindi? Kita mo Ano naman, po? pang national, ang mga award na tatanggap ng bayan ng Siyempre. San Juan. Pero ma'am, ito'y tinawag na barikan po, ano? Barikan Barikan. po sa Ayan. gabi. Barikan. Kuya Libre po Roger, ito. barikan daw. Ayan. Lahat po kayo ay naiimbitahan namin sa barikan. Kaya lang po ang ating iinumin, lambanog. Lambanog. Nakainom ka na ba, Nakatikim Kuya na ba Roger, kayo ng ng masarap na lambanog? lambanog ng Ayan. San Juan? Ayan. Opo, so yun po yung barikan. Tatagal lang naman po yung barikan ng 1 hour to 2 hours kasi baka malasing na sobrang lasing ang ating mga kababayan. Ayan, Ano ma'am, po? December 11. Madami pa rin December kayong... 11 na po tayo, ano po. Ang December 11 naman po, ito ay pangungunahan ng youth sector naman. Opo. Mayroon po tayong color run. So, lahat din po ay iniimbitahan natin. Naka-white t-shirt tayo. Siyempre, mayroon tayong different colors na ibubuhos. Ano po? Ayun din ang gusto kong ma-experience. Kasi dito noon, lagi tayong panrun, pero hindi yung color run. Kasi gusto ko yung parang tipong tumakbo ka, tapos lalagyan ka ng maraming colors. Ang ganda-ganda Opo. kasing tingnan. Sinubukan po, first time po namin Yes gagawin po. sa San Juan. Ay, nakalimutan ko pala, ano po, dun sa barikan may banda kami na ipapalabas, ano po, dun sa gabi. Alam niyo po yung banda namin? BJMP Band and PNP Band. Abangan naman. Opo. Ang ating mga kasamahan sa PNP, ano. Sabi, is, Jonathan, hindi ko talaga maintindihan kung kailan tayo mag-i-schedule na papuntang San Juan dahil maganda rin yung barikan, tas may banda pa. Di ba? Opo. So, kumbaga Diba? lahat, Yung ma'am, malalasing, December 9, lahat. December 10, lahat, kumbaga, may highlight talaga Yes. bawat araw. So, kung Opo. talagang... Para po ito sa ating mga kababayan din, ano po, yung mapasama-sama, mapasaya naman natin sila. Mapasaya, maka-experience po ng bago Pero at bago, iba. ma'am, no? ipagpatuloy niyo yung mga activities natin sa December 11 at sa December 12. Opo. Kamusta naman po yung paghahanda nyo? Dahil for sure ay dadagsain Busy na. ang ilang mag-travel papuntang San Juan, itong inyong Opo. Lambayok Festival. Yung ating po mga resorts, kamusta naman po? Okay po, ang mga resorts po ngayon ay magkakaroon din sila ng Lambayok travel sale. Mhm. So, mayroon po silang, ang iba po 15% to 20% discount na maiibigay. Ating po yung abangan sa ating page. Ano po, Yes. ilalabas po natin yung mga resorts. Kasi, sir, yun daw pong iba na ating mga kababayan, hindi nakakapasok kasi medyo pricey. Yes ganun. po. So, ngayon po, ibababa nila for the Lambayok travel sale. So, ayan, madaming mag-check-in na ng ilang araw. Ano Opo. po, Ma'am Kaya LC? nga. Dahil bawat araw nga ay may highlight. So, Ma'am, December 11, baka po Yung may... Opo, activities? sa hapon po, sa gabi po ng December 11, yung Gawad Parangal. Opo, dito naman po, pararangalan po natin yung mga natatanging San Juaneños. Ngayon po ay, pag nag-isip tayo, kasi Ma'am Millicent and Sir Yes Jonathan, nung mga natatanging San Juaneño, ang ating nasa isip yung mga naging popular, na may naging karangalan, Yes po. na ang nagkaroon ng pangalan sa kanilang mga napiling larangan. Pero ngayon po, ang ating pararangalan sa bayan ng San Juan, hindi naman masasabi nating ordinaryong mga mamamayan, pero sila yung mga araw-araw nating nakakasalubong, pero nag-ambag ng malaki sa bayan ng San Juan. Maaaring sa pagiging magsasaka nila, napatapos nila ang mga anak nila. Ayun. Sa pagiging nilang ice cream vendor, pagiging pwede pong isang sapatero, isang mga, yung pong mga ganon na Magandang trabaho. idea yun actually kasi Alam mo- nabibigyan ng pagkakataon yun nga. Sabi ni ma'am, hindi naman natin matatawag na talagang ordinaryong mamamayan. Pero Opo. sa mga ganong larangan kasi din, ma'am, meron Malaking- tayong nakikitang malaking papel Na pala, Sila po malaking ambag. natatangi kasi naging, hindi man sila naging sikat na doktor, pero lahat ng mga anak nila, napatapos nila sa pamamagitan ng kanilang sipag at tiyaga sa napili nilang larangan. Ano po, magtitinda siya, isang ano po siya, parang mahirap na trabaho, physical na trabaho. Hindi man siya nakaupo sa opisina sa katulad nating malamig Yes ang po. aircon. Opo. Pero ang mga anak nila ay
napatapos at naging professional sa pamamagitan ng hirap at tiyaga Minsan nila. nga po talaga Yun po ang ating pararangalan. Minsan nga po talagang naaadhi ka na mapagtapos sa isang private pa na paaralan. Mga Correct. ganong At bagay. At nakikita natin sila pa yung nagiging Pero successful yung talaga. salary, di ba po, sa Yes isang sikat na doktor or abogado, ay napakalayo nung difference. Pero ganun man, ay professional ang mga anak nila. Alam mo, So, Jonathan, maganda ako'y yun. kinikilabutan at ako'y niiiyak kasi marami akong mga kakilala na talagang ganyan po ang mga nangyayari. Kumbaga, Opo. hindi po natin maiisip na pagtapos ng isang magtitinda ng barbecue o magtitinda ng Correct. balot, Opo. nakatapos at sila pa nagiging successful. Correct. Talagang Kaya ang buhay kaya ng tao maganda talaga yun at isen. Sana one Oo. time medyo, hindi naman natin sasabihin pero sana mabaligtad nga yung ganong na Oo. hindi naman, kumbaga, pahinga muna tayo doon sa mga talagang Opo, yung ginawaran mga ng talagang nagkaroon ng pangalan, Opo. national level, ganun po. Or, So, di ma'am, ano ang inyong dito, ang screening process? Opo, ang screening po natin dito, nagpa-meeting po tayo sa lahat ng kapitan ng barangay. Kasi hindi naman po namin Yes, kilala Bababa sa yung mga barangay. nasa Yes. barangay. So sinabi po namin, pwede siyang magsasaka, pwede siyang sapatero, pwede siyang magtitinda, pwede po siyang magpuputo, or pwede siyang yung pong ating salambanog. So, kahit po sino, pero malaki ang ambag, kinikilala ng barangay na nakatulong sa barangay, yung pamilya po ay nirerespeto at kinilala ng barangay. Tapos ay nag-ambag ng, kumbaga, inspirasyon sa ating mga kababayan. So, binigay po sa amin, nagkaroon po ng screening sa LGU naman po, nagkaroon po ng committee para po dito, at yun po ang mananalo. Natutuwa nga po ako kahapon kasi first time po kahapon umikot ng mga mag-i-interview po, sabi nila, hindi po matapos ang interview, ma'am. Sabi ko, bakit? Kami po ang unang naiiyak. Ayun na nga. Naiiyak daw Alam po mo sila. yun? Opo, kaya nakakatuwa po. At sana po ay makadalo po kayo sa aming mga activities. Ano po? Yan yung pagmumula ng Oo. talaga inspiring na kwento, Yes, Ate oo. Isen. At At maganda din, ma'am, kasi yung ugnayan nyo sa barangay level nga ay mas napapalakas din sa mga ganitong activities natin. Opo. Para naman po yung mga anak naman, yun naman yung balik nila sa kanilang mga magulang na as a thank you naman, sila ang i-interviewin natin, ano yung mga pinagdaanan natin, Yes po. para bago ka Naiiyak naging talaga isang ako, ba't guro. ganun? Ayan po. At nakakatuwa naman, Jonathan, na alam mo, Parang umiiyak siya, ma'am. yes po. Alam niyo Ayan. po ba, sa Kasi si bayan, Ate Isen po, kung di Oo. nyo matatanong, ay talaga nga naitaguyod din naman niya Yes, ang kanyang oo, anak ng mag-isa. opo, Pero opo. syempre, katuwang yung ibang mga kaibigan, kamag-anak, pamilya, kaibigan. syempre. Opo, Oo. ganun po kasi talagang bago natin marating ano po yung ating mga gusto, ay siyempre sa tulong ng ating mga magulang. Napaka-inspiring niya, Ayan, napakagandang idea, Ma'am Elsie, ng LGU ng Bayan ng San Juan. Oo. Maraming salamat po. Oo. At bukod po sa kanila, awardan din po natin yung mga top 10 po natin sa resort na tourist arrival. Yes po. Kasama Oo. po nila yon. At isa pa dyan, bukod nga sa mga resorts na talagang namang nabibigyan natin ng ganyang mga pagkakataon na mabigyan ng award, alam mo ba, Jonathan, na ang Bayan ng San Juan ay isa sa mga maraming mga yung mga narating na naparangalan na sa larangan katulad ni Miss Alyssa Valdez, di ba? Yes po. At saka yung ano ba Last yung... year po, sila po yung inawardan namin. Si Mama Rena Salud, Oo, yes. si Ma'am Alyssa Valdez. Oo. At saka yung nakikita ko sa vlog na ano ba yung sabi ko, dadayuhin ko na kainan, ano ba yung mainit na ano ba yun? Basta meron, sabi ko, pupuntahan ko yan. Sikat din. Oo. Sikat din. baka po yung aming goto. Yan, goto kay anong pangalan nun? Sabi ko, Parang pupuntahan na ko ano din ata yan? siya. Di ba yan yung na-feature ni na Nasinsay Gian? din ata yan, oo. Ayun. At ngayon po, natutuwa kami na naisip ng Bayan ng San Juan na ito naman nga yung maging, Opo. maging... So, it's their Ano time to shine. Yes. Yes, ma'am. At yun, ma'am, December 12, Oo. ang ating Opo, at ang parang ating pong, pinaculmination po ata. Opo, ang December 12 po, siya po talaga yung ating founding anniversary. At gusto ko pong ibalita sa Bayan ng San Juan, sa mga nanonood po at nakikinig, yun po ay holiday. Na-approve po tayo ng ating President of the Philippines, ni President Bongbong Marcos, na maging holiday po ang araw na yon. Pero bigyang linaw
lang natin, holiday po sa bayan ng San Juan. Sa bayan ng San Juan. Ayan, Hindi sa buong probinsya. Hindi sa buong Bayan lang ng probinsya. San Juan. Parang Sa bayan ng San ibang Juan. ngiti ni Gian, kalaatan. Pero biglang Opo. nag-isip ako, sabi ko, pagkakataon na talaga itong makapunta ng bayan ng San Juan. Opo. Sayang naman, pero pag may December time 12, tayo, ano pong araw palang papatakan nun? December 12 po, parang, kasi Tuesday, opo. ayun. Kasi magsimula kami Tuesday? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Alam na kayo, Ate Sen. ayan, Oo. sige. Yun po Pupunta ay tayo street dance dyan. and showdown. Ayun sa street dance po na competition. At showdown po. Pero Ano? madami pong nabasa ko po parang sa isang group, madaming Opo. Sa isang grupo, nasa 60 po ang minimum nasasayaw. So, minsan po nagiging 100 kasama yung mga props men. Ano, ma'am, yun sa bayan lamang ng San Juan o tagalabas? Mga teachers, teachers naman. mga hindi po siya teachers, mga schools. schools. Tapos meron ding kumbaga may street dance na para sa nagfi-feature ng lambanog, ng Opo, palayok. palayok Ang and maganda nga karagatan. po yun. Pinag-ano po namin yon, iba-ibang category. Mhm. So, mayroon po na lambanog ang kanilang main na theme, tapos lambanog, palayok, and karagatan. Ayun. Magandang masinsayan talaga natin yan, Jonathan. Magpapaalam tayo ng mas maaga para makahiram tayo ng Yes ating... po. And Ng karwahe. Siguro po, it's very timely po na ma-announce ko rin po Apo. yung ating mga biyahero. Yes po. Opo, maglalagay po kami ng mga signages, yung pong mga dadaan po sa bayan ng San Juan sa December 12. Kasi street dance po yan, medyo kuklose po natin yung General Luna Street kasi doon po sila dadaan. Apo. Ay magkakaroon po ng konting traffic, pero may mga rerouting po tayo na Ayan. Ayun, pwede at i-send pwede makuha natin yung tapos detalye, i-announce oo. natin sa radio natin. Ipapasan ko po sa inyo kaagad. Ayun. Maraming Yes, salamat ma'am. po. Ayan. So ma'am, baka po may nais pa po kayong ibahagi sa ating mga kababayan, mga upcoming activities pa po or programa ng inyong tanggapan. Especially po ngayong holiday season, ang inyo po bang bayan ay nakapagpailaw na? Yes po. Kanina po ay si admin nga ay kausap ko on the way po ako dito. Ngayon pong binabalak po namin gawin, ngayong pong November 28 ang aming pailaw. Kasi dalawa po ang magiging pailaw namin ngayon eh. Isa po doon sa lumang munisipyo namin at isa po doon sa aming bagong munisipyo. So, ito po ay isa sa inaabangan din ng ating mga kababayan na makita po ang maramdaman muli ang diwa ng Pasko. Ano po, sa November 28 po ang ating pong opening nito. Kasabay po din noon ay doon po sa ating Municipal Plaza at sa ating pong Old Municipal Building. Yes. So, dumarami po ang iniilawan namin ngayon. Sorry ma'am, pero medyo siguro matagal na rin ako hindi nakarating. Saan po ba ngayon nandun yung bagong building ng munisipyo? Ma'am, kailangan yung pumunta ni Sir Yes, Jonathan. kailangan talaga pumunta kasi ngayong... sa Barangay Buhay na Sapa po. Ayun, siya. Dapat talaga tayong pumunta. Gusto kong makita at Masilayan, masilayan. Yes po. Oo, sige yung po ma'am. mga dates po na yon ay talagang kayo po iniimbitahan namin ang mga biyaheng Kapitolyo. Sama niyo po sila. Yes po. Siyempre, ayan. Alam mo ba, Jonathan, malimit ako mag-chat at mag-text kay ma'am dahil lagi ako nagtatanong ng resorts kasi talagang laging bala kong pumunta dyan. Hindi pa kayo natutuloy? Yes, ma'am. At medyo, Busy tao po ito eh. naging busy. Pero wag kayo mag-alala. Kayo, ma'am, ikukontakan ko basta pumunta Sige po po, kami sige dyan. po. So, ayan, ang oras po natin, 10:24 na po ng umaga at napakaganda ng ating talakayan ngayong araw dahil nga, Parang kulang syempre, pa rin. kulang pa rin basta sa pagpapatingkad at pagpapayabong ng turismo. Kagaya nga, syempre, lagi ng ating Governor Dodo Mandanas na Yes, tumatayuring head ng ng ating Provincial Tourism and Cultural Affairs Office ay talagang gustong mapayabong lagi ang turismo Opo. ng lalawigan ng Batangas and of course, syempre, ng bayan ng San Juan. Maraming salamat po. Ma'am, baka meron kayong gustong pasalamatan at mga personal po Batiin? ninyong pagbati? Okay po. Ngayon po ay muli
Mabuhay po ang Province of Batangas, mabuhay po ang bayan ng San Juan. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing Mayor Ildebrando Bibong Salud. Maraming salamat po sa lahat ng suporta sa tourism. Ganoon din po ang aming Vice Mayor Anthony Marasigan at buong Sangguniang Bayan. Sa lahat po ng aming pong activities, kayo po ay nandiyan. Ganoon po ang aming mga kasama, ang Tourism Council, ang ASREROA, at ang aming pong community na hindi po nagsasawang tugunan ang mga pinararating namin na activities. Lagi po silang 100% ay sumasali dito. Kaya maraming pong salamat. Pangarap po ng Tourism Office na mapaunlad ng turismo, kasabay po ang bawat mamamayan ng bayan ng San Juan. Maraming salamat po. At maraming salamat din po, ma'am, sa inyong pagpapaunlak muli sa amin. At of course, hindi naman po natatapos dito. Bukas po lagi ang aming biyaheng Kapitolyo. Salamat ang Provincial po. Information Office po sa lahat po ng gusto nyo ipabatid sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Elsie. Ayan, Kayo so po ay inaasahan namin? Yes, ma'am. Lambayok Festival. Sige, ma'am. kinakabahan si Ate Isen dahil baka hindi siya makapunta, no? Hindi. Pero si Ma'am Susubukan Elsie talaga na natin ang na nag-imbita makapunta sa siya. atin. Yes po. Ayan, so nakapanayam nga po natin ngayong umaga ang Chief Tourism Operations Officer ng Bayan po ng San Juan, Batangas, si Miss Elsie Sadsad. Ma'am, maraming salamat pong muli. Welcome po. Thank you, Ayan, ma'am. so may weather report na ba tayo sa ating, para ma-share natin sa ating mga kababayan? So ayan, kami po yung magdadako muna sa ilang mga paalala. Narito po ang weather report mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, November 24, 2023. Ayon sa Pag-asa, makakaranas pa rin po tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang thunderstorm. Dulot pa rin po yan ng northeast monsoon o amihan, shear line at easterlies. Makakaranas po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pati na rin po ang ilang isolated na pag-ulan dahil ng thunderstorm. Sa susunod na 3 araw ay makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon maliban na lamang sa mga pag-ulan, dulot pa rin ng mga thunderstorm. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng bahagyang maulap na kalangitan na sasamahan ng mababang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan sa bandang hapon hanggang gabi. Sa hilagang parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 41% tsansa ng pag-ulan. At sa kanlurang parte ng Batangas ay may 25% tsansa ng pag-ulan. At sa katimugang bahagi ng Batangas ay may 65% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Biyernes ay nasa pagitan ng 25 to 32 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:01 ng umaga at lulubog mamayang 5:24 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Jomy Dale nag-uulat. Magandang umaga po. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito.
Ayun, at nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Ang oras po natin, 10:30 na po ng umaga. Ang bilis ng oras kapag maganda at mahaba ang ating nagiging usapan. So, para po bigyan daan muna ang ilang mga anunsyo at aktibidad ng pamahalang panlalawigan, narito po ang ating kasamang patroller, Shelly Umali. Ayan nga po, ang ilan nga po nating mga anunsyo ngayong araw. In celebration nga po ito mula sa Padre Garcia, ang 74th Foundation Anniversary po. Sa December 1, next week po ito, asahan nyo po ang heavy traffic sa bayan po ng Padre Garcia sa oras sa 6 a.m. to 12 noon at 3 p.m. to 7 p.m. po. Ito po ay kaugnay sa Kabakahan Festival. Maaari nyo pong bisitahin ang kanilang official Facebook page po sa iba pang mga detalye. At ngayong araw nga po ay ginaganap sa ating Provincial Dream Zone ang Barakahan. Kaya po inaanyayahan po ang lahat na sinsayan po ang ating barakahan dito sa Provincial Government of Batangas. At bukas naman po ang Christmas lighting dito din po sa atin sa Provincial Government of Batangas. At yun nga po ay gaganapin at may ilan pong programa at mga iba pa pong LGUs ay may kani-kanila rin po mga Christmas lights. Andyan po ang bayan ng Taal, Bawan, Padre Garcia, Tanawan, Calatagan at Batangas City. At sa Santo Tomas naman po ay December 2 naman daw po sila mag-o-open. Ayun, maraming salamat kasama Shelly. Napakarami na nga ilan ng mga bayan at lungsod. Dito po sa lalawigan ng Batangas ang nag-introduce nga nung kanilang pailaw, nung kanilang handog sa kanilang mga mamamayan na kaunting kasiyahan. Oo. At dagdag natin dyan, Jonathan, tomorrow nga ay magkakaroon din tayo dyan ng may photo booth, may ice cream booth, cotton candy, at saka face painting booth. Kaya talagang ang mga bata ay hindi maiinip na pagkasama ang buong pamilya na magiging masaya sila. Talagang maraming magiging aktibidades. Yan. So, yan po, pailaw sa Kapitolyo. Dito lamang po sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. At syempre sa buong paligid-libot na ng ating loob pala ng Kapitolyo. Capitol Compound. Oo. At saka syempre ngayon yung barakahan. Siguro after nito, pwede tayong suminsay dyan. Ayun, at sa mga mamimili. At isen. At sa lahat mga nakapaligid dito sa atin sa Kapitolyo o mga gustong puntahan talaga ang ating mga tinda dyan ay kayo suminsay na din Ayan, so medyo naubusan na tayo ng oras. At Iset, baka may gusto ka pang pahabol? Oo, dahil medyo late na tayo. Happy birthday kay Maricel Maligaya ng Budget Office. God bless sis and ingat. God bless. Ayun. So, ang oras po natin, 10:33 na po ng umaga. Dito na nga po nagtatapos ang aming programa para sa araw na ito. Natapos na naman po ang isang linggo ng paglilingkod, kaya tayo po ay magkakarinigan muli next week para po sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Sa lahat po ng mga sumubaybay sa aming programa ngayong araw ng Friday, maraming salamat po sa muling pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikasan at makatao, taas noo Batanggenyo. Saksi po ang mahaba at mayamang kasaysayan ng ating lalawigan sa dami na po nating napagdaanan at napagtagumpayan. Sa tulong po ng Panginoon at sa atin pang mas matibay na pagkakaisa, anumang hamon mas kakayanin pa. Sa pagunlad, tayo po ay sama-sama. Muli, ito po si Jonathan Macaraig. At sa patuloy nating pagtahak sa makabagong panahon, patuloy lang din nating panatilihin na ang karakter ng pagkatao ang siyang tunay na yaman nating mga Batanggenyo. Matatag, magiting. Ito naman po si Millicent Ramos, kasama ang aming patroller na si Shelly Umali. Kasama rin po natin sa ating pagpasada ngayong araw ang aming pong technical team na binubuo po ni Brian Mangilin, Christian Andal, Vinsoy Roy de Chavez, Gian S. Camilas, Aven Luke Kagimbal at Kuya Roger Aguirre. Yeah, walang nakalimutan. Andiyan din po ang Kevin Medrano. Ayan. Maraming salamat talaga sa pagtulong dito kay Vinson at kay Gian na biglang nagdumating
kay Miss Bon, talagang maraming salamat sa inyong Ayan, thank you so much. oras. Manatili lamang pong nakatutok sa aming official social media accounts, Batangas PIO, para po sa updates ukol sa tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyo publiko ng inyo pong pamahalaang panlalawigan. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!